초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Kumunot ang noo ni Melanie nang magising siya isang umaga at wala si Johan sa tabi niya. Saan naman kaya yun napunta? Siguro, kausap lang nito ang sekretary nito. Iyon na ang routine ni Johan sa 2 linggo na narito sila sa isla. Hindi pa siya nagising na wala ito sa tabi niya. And yes, they were sharing a room. They slept on the same bed and they enjoy each other's bodies until their energy gives up on them. Inunat muna niya ang braso at likod bago umalis sa kama at inayos ang sarili. Palabas na siya ng kwarto, natigilan siya at napakunot ang noo nang mapansing may maliit na envelope na pakalat-kalat sa sahig. Puno ng kuryosidad na pinulot niya iyon sa kabinuksan at binasa ang nakasulat sa papel na may mabangong halimuyak. Good morning, Melanie. I hope you had a very nice sleep. Siya nga pala, may sorpresa ako para sa iyo. But first, go to the kitchen and eat your breakfast. I cooked it. Huwag kang makreklamo sa lasa. Yun lang kaya ng cooking skills ko. Johan's V. Para siyang sirang ulong nakangiti siya nang mag-isa habang naglalakad patungo sa kusina. Nang makarating siya roon, nasa lamesa na ang agahan niya, na sigurado siyang tinorture na naman ni Johan's. While eating her breakfast, chicken soup that tastes awful, burnt toasted bread, and coffee, may nakita siyang isang envelope sa silya. Nakapareho ng envelope na nakita niya sa labas ng silid. Kinuha niya iyon at binasa na naman ang nakasulat sa scented paper. Enjoy your breakfast. Pinaghirapan ko yan. Don't worry. Walang gayuma yan. Eat well. Johan's V. Pagkatapos niya mag-agahan, binuksan niya ang cupboard para sa kumuha ng baso dahil iinom siya sa tubig nang may nakita na namang maliit na envelope. She opened it. Melanie, if you found this, then you must be thirsty for my kiss. Mwah. There you go, anyway. Are you ready to hunt down your surprises? If it's a yes, I'm sure it's a yes. Go to the foyer and look for a bracelet. Johan's V. Nawala sa isip niyang ang pag-inom ng tubig. Mabilis na sinunod niya ang nakasulat sa maliit na papel. Nang makarating siya sa foyer, kaagad na nakita niya ang bracelet na tinutukoy ni Johan's. It was rose gold and glistened under the sun. Nang suotin niya iyon, bumagay ang bracelet sa maputi niyang balat. Kabati ng bracelet ay isang maliit na envelope na naman. Isuot mo ang bracelet, saka magtungo ka sa dalampasigan. You'll find a bottle there with your next clue on where to find your surprise. Happy hunting, Johan's V. Naiiling na nagtungo siya sa dalampasigan. Hindi niya alam kung bakit sinunod niya ang pinagsasabi ng lalaking to, pero nag-i-enjoy siya sa ginagawa at excited siyang malaman kung ano ba ang sorpresa nito para sa kanya. Nang makita niya ang bote, mabilis na tumakbo siya papalapit doon at pinulot iyon. There was a letter inside the bottle. Beside, it was a small white velvet box. Una niyang binigyan ng atensyon ang bote at inilabas ang maliit na sulat na naroon. Melanie, go to the forest. Nakikita mo yung malaking puno ng nara malapit sa bahay? The trail starts there. Trust me, it's going to be worth it. Dahan-dahan lang sa paglalakad, baka makatapa ka ng ahas. Haha, just kidding. Walang ahas sa islang ito. Pinaklining ko na ang buong isla. By the way,
before you do what I said, open the velvet box and put it on your bracelet. Yuhen's V. Binuksan niya ang puting velvet box at may nakitang bracelet pendant. It was shaped into 5 letters. So small, so cute. The word was party. At mayroon ding nakasulat na salitang well sa likod ng cover ng velvet box. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nun. Kaya naman, ikinabit niya ang pendant sa bracelet na suot sa kapatakbong naglakad patungo sa Nara tree na tinutukoy nito. Pagdating noon, may nakita na naman siyang envelope at kulay red na velvet box. Katabi ang dalawa. Kaagad niyang binasa ang sulat na laman ng envelope. Thank you for trusting me, Melanie. Follow the trail, and when you see a small lake, look for a bottle. Oh, and by the way, open the red box. Yuhen's V. Binuksan niya ang velvet box at kinikilig siyang napatingin nang makita ang charm pendant para sa bracelet niya. Again, the pendant is shaped into a word, Russia. Kumunot ang noo niya. Iyon ang bansa kung saan sila nagkita ulit. Iyon ba ang ibig sabihin ng pendant na ito? Ano to? Remembrance? Napangiti siya sa pendant bago iyon ikinabit sa bracelet. May nakasulat na naman na you sa likod ng cover. Well and you. Hindi niya mapigilan ang excitement na nararamdaman. Gusto na niyang malaman kung ano ang susunod na clue. Lakad-takbo ang ginawa niya para makarating sa maliit na lawa na nakasaad sa mensahe ni Yuhens. Nang makarating doon, mahina siyang napatawa at kaagad na hinanap ang bote. Nang makita niya ang bote, mabilis niya itong binuksan, saka inilabas ang maliit na nakarol na papel sa loob. Kung binabasa mo to ngayon, ibig sabihin ay safe kang nakarating sa lawa. Now, you see that big boulder on the left side of the lake? Behind that is another trail. Mapapansin mo kaagad iyon kasi basta surprise. Oh, and don't forget to open the violet velvet box. Enjoy, Yuhen's V. Binuksan niya ang box na nakatabi ng box at bumulaga sa kanya ang isa pang pendant na nakaukit sa letrang kidnap. Mahina siyang natawa. Really? Memorable. Sa likod ng box ay may nakasulat na B. Will you and B. What's next? Napakabilis ng tibok ng puso niya. Pagkatapos niyang ilagay ang pendant sa bracelet, tinungo niya ang boulder na tinutukoy ni Yuhens. Nang makalampas na siya sa sinasabing boulder, natigilan siya nang may makitang nagkalat na rose petals na kulay pula sa lupa. Hindi lang iyon basta nagkalat, the rose petals serves as a tail towards a box. Mabilis siyang naglagat patungo sa box at walang pag-alinlangan na binuksan iyon. Again, there was a letter and a hazel-colored velvet box inside. Wow! Nakaabot ka rito? Isipin mo na lang na nag-e-exercise ka. But no need. Ang sexy mo na eh. Baka kapag may lalaki nakakita sa'yo at magkagusto, no way. Akin ka lang. Okay? I'm getting off topic. Anyway, ito na ang huling clue. I hope, against hope, that you like it. Follow the scattered petals and it will lead you to your surprise. Open the velvet box. Please, moi. Yuhens V. Binuksan niya ang hazel velvet box at nakita niya ang pendant na nakaukit sa salitang I, you, me at may nakasulat na may sa likod ng cover ng box. Mabilis niyang ikinabit ang pendant sa bracelet.
niya at sinundan ang petals na nakakalat sa lupa. The scattered petals led her to a breathtakingly beautiful meadow. In the center, a picnic blanket was spread on the ground, and a basket full of junk food, soda, champagne, and fruits. Standing 2 meters away from her was Johannes. He looked dazingly drop-dead gorgeous. In his faded jeans, white shirt, and simple slipper. Nakasuot din ito ng sombrero. Nang gawaran siya nito ng ngiti, parang nangatuga ang tuhod niya. God. Being this breathtakingly gorgeous should be a crime. That smile nearly sent her knees to buckle. Hindi niya maiwasan ang tingin sa mga mata nito. Para siyang nahihipnotismo sa klase ng titig nito. Nang mag-upisa itong maglakad papalapit sa kanya, parang kinapos siya ng paghinga. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, napakalakas ng tibok ng puso niya. Hindi siya magtataka kung naririnig iyon ngayon ng binata. Nang ilang dangkal na lang ang layo sa kanya. Kahit anong pakalma ang gawin niya sa puso niya, hindi iyon kumakalma. Patuloy lang iyon na sa mabilis na pagtibok habang nagkakatitigan sila ni Johannes. I'm here. Nagpapasalamat siya at may lumabas ding salita sa bibig niya. Johannes smiled automatically. Butterflies fluttered inside her stomach. Doon yata nagkampo ang mga paru-paro sa tiyan niya. Yeah. Hinawakan nito ang kamay niya at inisa-isang hawakan ang mga pendant na naroon. Party. Doon tayo formal na nagkakilala. Russia. After 8 years, we met again, and I was so damn lucky that day. Kidnapped. He grinned slyly. You perfectly know what this word means. And then, Yumi, iyon ang pangalan ng isang islang ito. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at parang nahihiyang magpaliwanag. The letter I and U and Yumi are the first and second letter of my name, and the letter M, H, and E are the first 3 letters of yours. Napakamot ito sa likod na parang nenenervyos ito. I named this island Yumi as a remembrance that once upon a time I met the woman who finally awakened my heart for its cold, long slumber. Nagwawala ang puso niya sa loob ng dibdib niya at sa sinabi nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para itago ang kilig at siyang nararamdaman. Siyempre, hawak ko ang huling velvet box na para sa iyo. Pero bubuksan ko lang iyon kapag sinagot mo ang tanong ko. Kumunot ang noon niya. Anong tanong? Kinuha nito sa malamig niyang kamay ang 4 na velvet box na hawak. Una nitong itinaas ang kulay puting velvet box. White, ito ang kulay ng buhok mo nung una kitang makita. And this has the word well. Itinaas naman ito ang kulay pula na velvet box. Pula noon ang kulay ng contact lens mo. Nasuot mo nung una kitang makita. And this box contains the word you. Sunod na itinaas nito ang kulay violet na velvet box. Violet ang motif ni Train at Chris, kulay violet din. Ang suot mong gown na makita kitang muli sa reception ng kasal ni Train. And this box contains the word B. Brown. Itinaas nito ang panghuling velvet box. Is now the color of your hair. At nasa loob ng box na ito ang salita nga may. Inihulog nito ang 4 na box sa damuhan at may inilabas na kulay itim na velvet box. This is the last box, color black because it's the color of the night and it's remind me of our night swimming
Please open it, anito. Tinanggap niya ang box at binuksan iyon. Malapad na ngiti ang kumawala sa mga labi niya na makita ang pendant. The pendant was shaped into a name Johannes. Natatawang napatingin siya sa mga mata ng binata. Pangalan mo talaga? Tumango ito at kinuha ang pendant sa kamay niya. Pagkatapos ay ikinabit iyon sa bracelet niya. Huwag na huwag mong itatanggalin ang bracelet na ito, so they will know that you are mine, and I don't share what's mine. Malapad siyang napangiti habang nakatingin sa bracelet niya. Kapag kuwan ay may naalala siya. Mabilis niyang tinignan ang likod ng box pero walang nakasulat doon. Kumunot ang noo niya. Walang nakasulat? Pabulong niyang tanong sa sarili. Ito ba ang hinahanap mo? Mabilis na nagangat ng tingin si Melanie at nakita niyang tinanggal ni Johannes ang cap na suot at itinapat ito sa sombrero sa puso niya. And then he saw it. The word date was written on the center of the cap. Johannes. Hindi siya makapaniwalang ginawa ito lahat ng binata para lang ayain siya ng date. Nginitian siya nito. So, will you? Dumukwang ito papalapit sa kanya para gawaran siya ng halik sa mga labi. Will you be my date, Melanie? Sino siya para tumanggi? Pagkatapos ng mga ginawa nito? Sobra-sobrang effort ang ibinigay nito para lang maaya siya nitong makipag-date. Yes. Nakangiting sagot niya. It would be my pleasure. Nagliwanag ang mukha ni Johannes. Iba ang kislap ng kasiyahan sa mga mata nito. Masarap para sa pakiramdam na makitang masaya ang lalaking nagpapatibok sa puso mo. Iginiya siya nito paupo sa picnic blanket at tumabi ito ng upo sa kanya. Sorry, ito lang ang naihanda kong pagkain, anito. Pinaikot niya ang mga mata. Effort mo palang para iyang akong makadate ay sobra-sobra na. Sapat na sa akin ang mga pagkain nito. Talaga? Okay lang? Yes, okay lang. Thank you for saying yes. Thank you for asking me. Aniya at humilig sa balikat nito. Siya nga pala, anong oras ka nagising? Nang magising kasi ako, wala ka na sa tabi ko. Hindi lang ako sanay. 1 in the morning. Napamulagat siya at humarap sa binat. What? 1 a.m.? Please tell me that you are kidding. Umiling ito. Alauna dumating ang tao na inutusan kong bumili ng mga pendants at syempre kailangan kong ihanda ang pagkain natin saka iyong mga sulat. Nginitian siya nito kapag kuwan ay naghikab. It was all worth it. My effort was not wasted. She stared softly at Johannes. Halatang inaantok na ito pero nilalabanan lang nito. Parang may humaplos na kamay sa puso niya. Sobra ang effort na ibinigay nito para lang ayain siya ng date at hindi niya iyon hahayaang mauwi sa wala. Dahil sa inaantok ito at kulang sa tulog. Nangingiting lumuhod siya sa kawalang sabi-sabing umupo siya paharap sa mga kandungan ni Johannes. Pilya siyang umiti at dahil nagpuyat ka para sa akin, at ayaw kong matulog ka sa date natin, let me erase your sleepiness. Hiniubad niya ang t-shirt nito at hinalikan ang matitipuno nitong dibdib. Oh, Melanie. Umalis siya sa pagkakaupo sa mga hita ni Johannes at lumuhod habang bumababa ang halik niya patungo sa abs nito hanggang sa dumako ang mga labi niya sa waistband ng pantalon na suot nito. She opened the fly of his jeans and his beautiful manhood sprang out, ready
to battle. Hinawakan ni Melanie ang mahaba at tayo-tayo nitong pagkalalaki at tumingin sa mga mata ng binata na puno ng pagnanasa. It's time to ravish you, hens. Pagkasabi niyon ay pinasok niya ang kahabaan nito sa bibig niya at pinaligaya niya ito sa abot ng makakaya niya.